Di ba napakahalaga talaga ng ulam para sa ating mga Pinoy? Dahil nagbibigay yan ng dagdag lasa sa pagkain natin. Siyempre, kasabay yan ng ating kanin. Kaya ngayong araw na to, sama ka sa trip, mamimingwit tayo. Sa second lang pala sila. Mag-bike pa tayo? Sasakyan daw ni Awi. Kasi pa tayo? Malaki yun, pre. Shaman yun eh. Nauna pa si Kuya. Nakakabot na yan. Nawa nyo, nauna pa ako sa inyo, nag-tour ba? Ni Ronald lahat eh. Inisa-isa eh. Bawat tinto, binukong bukas ng bukas ng pinuri bossing eh. Sama daw si Nanon? Uy, nakakarnap! Fine gloves. Vitamin spray. Sarado na. At malapit na nga tayo sa spot, kaya dito na lang natin iiwan yung sasakyan. Bababa tayo dun sa may ilalim ng tulay. Tapos maglalakad tayo ng maabang-maabang. Winter boots ka. Mababasa yung isa. Ako palit na agad ng sapatos. Oo, panalo. Sabihin mo kung pasok ko, may pakita lang natin. Okay ka lang ba? Ayan yung spot na pupuntahan natin. Sa ilalim ng tulay, Eastland. Mahaba yung lakaran natin yan. Kaya taste lang. So yan na, nakababa na tayo sa island. Nandito na tayo sa ilalim ng tulay.
Maglalakad pa tayo dyan na mahaba. Yan, nakikita mo yan, nagsang ng daanan na yan. Kakaliwa tayo dyan. Pero babalikan natin yan mamaya dahil tatahakin naman natin yung kanan. Dahil lumapo yung tubig, natakpan na yung daanan, nalubog ng kahoy, hindi tayo makakapasok. Makakita din tayo dito ng mga posteng nakatayo na ganyan. Mga signage na kung ano siguro mga tumutubo dito, mga nakikita dito. Ayan, mga kabuti. Siguro nakalagay din dyan kung pwede bang kainin, nakakapawi ng uhaw, nakakabusog, o nakaka-amaze. Ayan, meron din mga berries. Mag-iingat lang tayo sa mga kakainin natin dyan, o sa mga kukunin natin. Yung iba kasi nakakalason. Ugaliin natin magbasa. Pag hindi natin maintindihan dahil iba yung lingwahe, translate natin. O kaya magtanong-tanong tayo. Ay, malayo pa yan. Ang harap niyan, Arpicom. Arpicom ang harap niyan. Meron na namang signage. Ayan, mukhang wheat yun nasa kaliwa, yun nasa kanan, hindi ko masyado mamukhaan. Tapos may mga footprints. Sabi nila baboy ramo. Pero may mga signage na naman dito na may mga moose din daw dito. Ayan. So hindi lang pala tayo mga hayop dito. Meron din palang ibang gumagamit ng trail na to. Pwede naman pala tayo mag-coexist, you know? Ganun sana eh. Dito na lumubog yung kahoy sa tubig. Kaya hindi na natin ito malalakad hanggang sa dulo. Hindi nga. Buhatin natin kahoy. Wala, ikot tayo sa kabila. Hindi malapit po ito mga tayo. Hindi kaya? Hindi tayo sa kabila dadaan. Ikot. Babalik tayo doon. Hindi basa ka niya lalo. Nga. Nga. Lalo pa, ganyan pa yung sapatos mo. Ang humamon. Kaya? Kalit eh. Balik na tayo. Naalala may nagsangang daan kanina kung saan tayo kumaliwa. Babalikan natin yun, kakanan naman tayo dun. Imaginein mo, gabing-gabi no, tapos madilim. Biglang may sumulpot na tao dyan galing sa palahiban. Boo! Up ka muna, sabi ni Kadoopa, no? Ayan, may signage na naman. May daga din daw dito. Dagang bukid. Ubus sa mga Pinoy yan. Mga alas 9 na ito ng gabi pero tirik na tirik pa rin yung araw. Dahil yan nung tinatawag nilang midnight sun. At ito nga, ganun ulit yung nadatnan natin dito. Nalubog na naman yung kahoy na trail. Hindi tayo makakadaan. So babalik ulit tayo, maghanap tayo ng bagong spot. Wala, ayaw tayo mapuntahin dyan. Ayaw mo nga na, mabot ka naman eh.
Malalim? Kita yung ano eh, doon kita eh. Yung parang nilibigyan mo yun. Mga anak. Ano, Ben? Nakita na natin ulit yung pinto. Palabas. Follow the ship leader nga eh. Diretso ka talaga dyan. Oo, ay Josh, kapit ka sa ano. Oo. Lah. Galing mo dun, kuya. Oh, parang wala nangyari. Mag-iingat tayo sa mga ganyang mababatong lugar. Kasi minsan kapag natapakan yung gulong yan, baka madalas tayo matapilog. Stay safe. Nakikita ka rin ng isda, pre. Nakikita ka rin ng isda dyan, Nad. Hindi magpapahuli yun. Sa mga gantong lugar may mga malalaking lamok, kaya ugaling mag-lotion ng mga mosquito repellent. Yan. Pero ito infant pa lang yan, yung FG niyan parang ipis din sa laki. Napakasakit mga agat, tapos papantalagad. Siyempre. The blacker the berry, the sweeter the juice. Ano pa kaya ilagay ko? Huwag nang batonad, baka pag natikman ng isda yung mga bato na yan, hindi sila makatulog kahit gabing-gabi na, magwalis-walis pa yung mga yan dyan. O kaya mag-ayos-ayos yan ng mga bagay na hindi naman sira. Tapos kapag napagod yung mga yan, nalobat yan, power up.
Tara, simulan na natin mamingwit. Pwesto na tayo. Nauna nang pumesto si kuya. Sana makarami tayo para meron tayong pang-ulam. Nilulutuin natin dito, gawin na lang nating sarsyado. Kahit mga ano lang, 3 kilo. Okay na yun. Hindi, kahit na sapat lang pang-ulam. Ang mahalaga ay nag-enjoy tayo. Dito nga pala sa lugar na to, mga nahuhuli dito, mga common roach. Ang kulay silver yun, parang itsurang bangus pero namumula yung mata nila eh. Pero sariwa naman sila, kulay yung mata. Malinaw naman yung mata, tapos kulay yung hasang. Tapos perch. Yung perch, parang ayungin daw yan, sabi ni Mrs. Ray. Parang kamag-anak yata ng ayungin. Ewan ko kung paano sila naging magkamag-anak, baka sa tunay na ina. Bali yung ayungin lang sa atin, kulay silver. Dito may red stripes yata. O red siya tapos may silver stripes. Ito unang huli. Ang unang huli natin dyan, common roach, pero maliit lang. Pero ayos na rin ang ulam. Rituin natin ng malutong. Tapos lagay natin sa sarsyado. Yan. Tapos ito yung perch. Ayungin. Parang katunog ng ayungin shoal, no? Pinag-aagawan yung karagatan doon. Sa tingin nyo kanino yun? Sino nagmamayari nun? Sa atin ba yun? Sa Pilipinas o sa China? Comment down below. Sana hindi matuloy yung mga naririnig kong mga bombahan dyan. Kung magkabombahan man dyan, sana sa peaceful na paraan. Pero sana walang gera. Peace lang. Comment down. No to war. Ayan, nakauwi nga tayo ng safe. Salamat kay Mother Earth tsaka kay GOD sa sariwang isda. Meron na tayong pang-ulam. Nalinisan na natin yan. Kasinan natin. Papuntahan. Tapos iprito natin ng malutong. Yan, ihanda natin panggisa, bawang, sibuyas, at kamatis. Kain muna tayo habang nagpiprito. Panulak. Yan, prito na natin lahat ng isda. Mag-isa na tayo ng sarsyado. Bawang, sibuyas, tapos kamatis. Palambutin natin siya. Tapos turugin natin. Para sa akin kasi masarap yung durug-durug. Tapos lagyan ng tubig para sa sabaw. Haluin natin ng konti yung tubig. Tapos pag kumukulo, nalagyan natin ng itlog. Yan, inasinan din natin yan para lumasa. Yan, 3 itlog, kakalog-kalog, pasag. Nandito yung laman. Yan, tapos lutuin natin yung itlog. Pag naluto na yung itlog na yan, lagay na natin yung isda. At ayan na nga, luto na ang ating sariwang isdang sarsyado. Salamat!